Jesus Christ is the embodiment of hope itself. Walang faith, walang love, walang hope kung walang Diyos. Walang goodness, walang holiness, walang righteousness kung walang Diyos. Kasi lahat ng yun, pawang sa Diyos mismo nagmula at sa Kanya talaga, kumbaga, inherent na sa ating Panginoon. At isa-isa nakikita natin yun sa ating buhay sa pamagitan ng relasyon na binuo ng Lord, no? Sa isa't isa sa atin. So yung pag-asa pinag-uusapan natin po, hindi siya yung tipong wishful thinking lang. Hindi siya yung tipong ikikendikot lang natin ang anumang sitwasyon natin sa buhay, kundi because merong Diyos, merong Jesus Christ, merong embodiment ng hope, and that is the Lord Himself. At ngayon pag-aaralan natin what real hope looks like. Maganda yung sabihin natin, uy, wag kang mawalan ng pag-asa. Tignan mo ako, kandahirap ako sa buhay pero may pag-asa pa rin. Kasi minsan maganda yung ganon. Maganda yung ganon. Pero syempre dapat nakikita sa buhay. Nakikita sa salita, naririnig sa salita, nakikita sa buhay, nararamdaman, nakikita lang lahat yung katotohanan. Hindi puro salita lang. Hindi puro salita lang. Di ba, halimbawa, yung mga comedians, di ba, kailan lang mga nangamatay yung mga comedians, di ba? Tapos ng mga mamatay, saka nahukay yung mga katotohanan, yung sa mga biography, na punong-puno pala ng problema sa buhay, no? Puro kalungkutan naman palang buhay itong mga ito. Pero mga sikat na mga comedians, magaling magpatawa. Pero yung mismong buhay nila, punong-puno ng kalungkutan. Kaya nga, ang isa sa tawag din, mga great pretenders. Sabagay, trabaho nila yun eh. Magpasaya ng tao kahit malungkot sila. Pero kung hindi mo yung trabaho, kundi simpleng tao lang like us, tapos tayo yung tipong parang clowns, maraming maskara, na kumbaga, punong-puno pala ng kawalan ng pag-asa ang buhay mo, tapos iba yung nakikita sa'yo, one way or the other, magsa-surface din yun malalaman. Especially kapag nandun na sa mga sitwasyong seryoso. Kasi pag tawanan, madaling gumawa ng joke eh. Pero pag nag-uusapan na yung mga bagay na seryoso, yan na. Nagso-surface na isa-isa yung mga kalungkutan, kawalan ng pag-asa, no? Yung mga hinagpis na tinatawag. At yung pa naman ang kahinaan ng tao, kung ano pa yung mga bagay na nakalulungkot, yun na iniipon. Di ba, example nga natin last time, bakit kaya ganun ang joke? Ang joke, pag narinig mo yan, tawa ka ng tawa. Pag narinig mo ulit, matatawa ka pa rin. Pag narinig mo ulit, hindi ka na matatawa. Pag narinig mo ulit yung same joke na kinatawanan mo na nakaraan, nakukornehan ka na. Pero bakit yung mga bagay na nakalulungkot, kahit 100 beses mong ikwento, maiiyak at maiiyak pa rin yung kinukwentuhan. Yun ang kaibahan ng mga drama eh. Yun ang yung kaibahan ng mga bagay na malulungkot, kahit ilang beses mo isipin, malulungkot ka pa rin. Yung mga bagay na masasaya, yung mga pinagdaanan ninyo mag-asawa, pinagdaanan niyo ng pamilya mo, pinagdaanan niyo ng mga mahal niyo sa buhay na purong mga masasaya, sandali lang wala na siya sa memory. Pero alalahanin mo yung mga nakalulungkot na nangyari, yung mga, let's say, negative na nangyari, doon nagduduwel ang puso't isip ng tao. Yun ang isa sa kahinaan ng tao. Yung mga masasaya, madaling malimutan. Yung mga malulungkot, ayan, ang gustong-gusto nilang i-reminisce na tinatawag. O bakit nalungkot ko na naman? Naalala ko na naman kasi inay. Yung mga tagal-tagal na namatay ng nanay mo, pag naalala mo siya, malungkot ka. Di ba? Paano na may mga pagkakataong masaya kayo ng nanay mo? Ba't kaya hindi na lang doon tayo mag-focus? Doon ka mag-dwell sa mga panahong masaya kayo, hindi sa panahong malungkot. At yan ang kahinaan ng tao for many, many reasons. Bakit tayo nag-iimbak ng kalungkutan? Hindi yung mga masasaya iniimbak natin sa ating mga puso at isipan. At bilang mga Kristiyano, we do not dwell on these things. At yun ang pag-aaralan natin ngayon. Kung totoong tayo, punong-puno ng pag-asa, pag-usapan natin ngayon, ano ba ang itsura ng taong talagang merong pag-asa sa buhay? Pero syempre, mas malawig pa doon ang pag-uusapan natin bukod doon sa mga nakita ng ating mga mata. So, unang tanong, why is there so much confusion about the true nature of hope? One reason is because hope, like faith and love, looks different in different situation. Nagbabago siya. Hindi pare-pareho ang anyo kasi. Katulad ng faith, ng hope, ng love, nagbabago siya depende sa sitwasyon. Hindi sa yung hope biglang nagiging hopeless.
kundi yung expression ng pinag-uusapan natin. Kung paano siyang inia-apply, paano siyang inia-express, doon ngayon nagkakaroon ng pagkakaiba. Magkakapatid kasi silang tatlo faith, hope, and love. At alam natin yan. Nasa Corinthians chapter 13, verse 13. The Apostle Paul wrote, "But now, faith, hope, love, abide these three. But the greatest of this is love. These three great pillars of joyful living are all critical, but all three adapt appropriately to changing conditions." Nag-a-adapt siya. No? Di ba, tayo ganun din maganda sa tao yung marunong mag-adapt Kasi, mahirap ba yung hindi marunong mag-adapt sa environment? Mahirap o madali? Mabigay tayong example. Bakit mahirap sa isang tao na hindi marunong mag-adapt sa environment? Ano siya ko hindi ka marunong mag-adjust sa environment na meron ka, mape-pressure ka, masasakal ka Lalo na kasi hindi yun ang nakasanayan mong environment Okay. Oo nga naman. Masasakal ka, di ba? Disappointed ka parate. Okay. Reklamador ka. Magiging reklamador. Oo nga naman. So lang natin nung first time natin sa Saudi Arabia, kultura ito iba Siyempre, pag parang nakakulong ka ba, na hindi ka makagalaw ng gusto dapat mag-gawin ito, hindi na kasi mayroong limitation ba. Okay. Yan, mahirap mo talaga. Yun yung naramdaman natin noong una. Pero ngayon ba nakapag-adapt na tayo sa Saudi Arabia? Of course, kasi nasanay na tayo, di ba? Yung sabihin, we can adapt. Pero may mga tao kasi hindi makapag-adapt one month pa lang sa Saudi Arabia, 1 week, gusto na umuwi. Meron akong nakasama noon yan nung araw, no? Marami siyang dahilan kung bakit gusto niya umuwi At nakita naman namin marami siyang ginawang kadahilanan or what. Iiba valid, di ba? Hindi. Pero ang point, hindi siya nakatagal. Siguro, kung hindi ako nagkakamali, more or less 3 months lang namin siya nakasama sa trabaho noon. Talagang lahat ginawa niya para pauwiin na siya. Di ba sagutin niya na yung ticket niya, basta't pauwian lang siya sa Pilipinas. Hindi siya nakapag-adapt. Umuwi. Isa yon sa mga examples natin. Ano pa, hindi ba, kasi nasabukan ko na makitulog sa ibang bahay dun sa, saan bang lugar ito? Isla siya sa Binangunan. Meron akong, kasi nasama ko sa Arnis nung araw sa PUP. Sa Arnis. Ngayon, isa sa naging, meron ako naka-close, na taga roon siya sa isang island, Binangonan, tapos dagat. Sumakay kami ng bangka na demotor. Tapos island siya No, nagyaya doon kasi piyesta. Piyesta kasi. Christian na ba ako noon? Hindi pa. I think Christian na ako noon. Kaya lang pinagbigyan ko siya. Piyesta daw sa kanila. Kung gusto ko na makilala yung parents. So, sumama ako doon. Siguro, mga 2 days, 3 days kami ron. Talagang totally different. Una sa inumin pa lang, poso yung inumin nila. Poso. Siyempre, weird. Nawi-weirdohan talaga ako nun. Pero wala namang choice Pangalawa, ang tinulugan namin talaga, as in, yung kita mo yung ilalim, yung talagang silong kita mo siya. Tapos malamig, napakalamig. Tapos syempre, walang kanikanyang kwarto. Pili ka ng sulok na gusto mo. Sige, sa mo gusto mong biga dyan. Malapit sa baboy, malapit sa kamay. Oo. Tapos ang feeling ko noon, para ako natutulog sa ilalim ng buwan. Kasi bukas yung bintana Totally different. Sa Manila, di ba, sarado lahat or what. Doon, bukas lahat Ang feeling mo, natutulog ka sa ilalim talaga ng ilalim ng buwan Walang magnanakaw. Oo. Tapos syempre, ang paliguan, batalan. Anong batalan ko Yung mga banyong makaluma nung araw, yung pag naligo ka, nakatapis ka lang na gano'n. Tapos nakaupo ka, tapos meron kang panghilod siyempre, di ba? Talagang totally different. Pero ako kasi, isa sa ugali ko kasi, yung mahilig ako sa challenge Yung kasi pinagpipray ko sa Lord yung endurance. Hindi na ako nagpipray ng strength. Endurance ang gusto ko. Makatagal, kumbaga makatagal. No? I mean, nakalipas naman ilang araw. Hindi naman ako nagmadali ka agad na kinaumagaan. Gusto ko na umuwi. Pauwi mo na ako. Asa may bangka? Ay, sa isang buwan pa darating yung bangka. No? Hindi naman, nakatiis ako actually. Nakatiis. Ayun, kung hindi ka marunong mag-adapt, isang example yun sa marami example, I know, marami rin kayong mga karanasan. Hindi ka tatagal, yung iba nababaliw. Di ba? Sige, pag hindi mo ako pinauwi, lalangoy ako. Sige. Pero hindi naman. So, ano pa yung mga example ng mahalaga yung marunong tayo mag-adapt bukod doon sa mga experiences na yun? Ano pa?
sa workplace, Paano yung Kuya Jose? sanay ka na kasi talagang kunyari office boy ka yung nakafocus ka kapag talagang lahat ay tahimik. Tapos pagdating mo sa office dito, karaniwan na yung nagdadaldalan yung ano. Oo nga. Gir-gir ka na. Mag-iisip ko, trabaho ba ang mga to? Oo nga. Baka yun ang trabaho naman kasi nila. Magkwentuhan. Storytellers. Ano ba trabaho mo? Storyteller. Hindi ka tuloy makapag-focus sa ginagawa. Oo nga naman. Di ba? Nung dumating ako dito, kuya, isa sa pinakamalaking adjustment na ginawa ko is, siyempre, nasanay ako, nag-iisang anak, lahat ready lahat doon. Hindi ko na kailangan pag-isip Ang earbuds. na lang, kain na lang, alis na lang siya. Pagdating ko dito sa Saudi Arabia, kahit pag ng itlog, hindi ako marunong. At naisip ko yun, kasi late na muna kasi, bili lang ako ng bili. Sabi ko, maubos ang budget ko. Hindi abot ng susunod na sahod. Kaya nag-adjust talaga ako, napilitan ko mag-adjust doon na matutong magluto-luto. Kahit pa paano. Marunong ka mag-karate chop na ito. Okay. Oo nga naman. Doon ko natutunan na bago mo baliktarin yung isda, kailangan luto talaga siya para hindi dumikit yung balat. Ganun pala yun. Yung mantika, talagang mainit pag nilagay mo siya. Oo, kailangan ano Kasi talaga. didikit yung kaluluwa. Ay, yung ano yung Kasi balat. nung unang luto ko ng isda, parang giniling. Hindi ginaganon ng daliri naman kasi mantika eh. Para malaman mo eh. Hindi pa masyadong luto yung isda, ginanon ko na, kahit dumikit yung ano. Tapos nagaling ka ba? Bakit puro kalansa ito? Restart na. Actually, daming ano, kailangan ginawa ko talaga para una makatipid sa budget. At para Adapt, ano? Ha? Mag-a-adapt ka talaga. Oo. Kasi wala nang choice eh. 2 taon ka pa eh. Mahirap yun. Dati, pag natulog ka, iniimas ka ni nanay sa... Tulog na, anak. Tapos ngayon, biglang ikaw na lamang isa. Mahirap yun, ganun. Kailangan matutong maglaba. Ayan, oo nga. Okay. So, marami, ano? So, katulad nung love, nung 3, faith, hope, and love, nag-change sila appropriately, nag-a-adapt appropriately to changing conditions. Yun ang wonder nitong faith ng hope sa love na pinag-uusapan natin, specifically yung hope. Nag-a-adapt siya sa sitwasyon. In times of abundance, faith can express trust in God by smiling with grateful humility. Diba? Lord, maraming salamat po sa mga ito. In times of loss naman, it will grieve, but not like people without hope. Sino ba naman yung namatayan, hindi umiyak? Siyempre, iiyak ka rin. Pero because of that hope, di ba? Hindi tayo katulad ng iba na sumasama sa libingan, pero kapag inililibing na, ayaw naman. Pag tinulak mo, magagalit naman. Sama mo ko, Inay! Tapos pag tinulak mo naman, inihatid mo naman maayos eh. Ayaw pa rin. Ayaw. Di ba? Di ba kasi nagagalit kasi sinisipa sa tinutulak eh. Kaya dapat hinahawakan sa kamay maigi. Ano kinakalong ilalagay doon. Ayaw pa rin naman, kahit ganun ang gawin mo. No? So, umiyak din tayo. No? We have faith, pero pag meron nangyari sa ating something na talaga namang unfavorable, we cry. Pero, hindi katulad ng mga taong walang pag-asa sa buhay. As it works, faith can express itself through great effort and urgency. Diba? Dahil nga may faith tayo, talagang ginagawa natin ng the best yung dapat natin gawin patungkol sa isang bagay. At trust naman, it can relax in the presence of the one who says, cease striving and know that I am God. Be still and know that I am God. So either active tayo or nasa passive mode, yung faith nag-a-adapt sa anumang sitwasyon. Halimbawa, ngayon, let's say, wala namang ganung klase ng danger na kinakaharapan GCC, we still have faith. Pero ito yung tipong medyo nasa relax mode tayo, but still we have faith. Kapag nasa panahon naman katulad ng mga nakaraan, talaga namang nililiglig ang simbahan, diba? Through many means, talagang actively yung faith natin gumagana doon. Diba? So, nag-a-adapt siya. Whether we are very active or nasa passive mode or relaxed mode, let's say, yung faith, marunong siyang mag-adapt. Hindi ko mo yung tao kasi naalala ko tuloy ng araw kasi siyempre nausok yung mga hyper nung araw, hyper faith or what, na minsan napaka-unbiblical na ng mga way of thinking ng mga kapatiran. Yung bang edi puno yung pinagpala ng Lord puno yung cabinet.
Uy, spam to may spam ka. Uy, maling to uligo to. Kumbaga puno. Iiba naman ang thinking, uy, mag-ingat ka, baka si Satanas na nagpapala sa'yo. Yung bang thinking na dapat ang Kristiyano, hindi masyadong puno ang cabinet. May mga ganun kasi nung araw Di malaman, ano ba tong simbahan na ito, pag abandon ka, baka kaysa Satanas nang galing. Hindi maintindihan, pag wala, makasalanan ka siguro, kaya walang spam or what, walang maling. Nauso nung araw yan, sabi ko, nakakalito naman yata, hindi naintindihan. Pag maraming stock, ibig sabihin, fleshly mo. Oo, siguro, tumaya ka na naman, nanalo ka, no? Oo. Katamang lupa mo, bito. Kaya may mga Kristiyano lang, hindi rin yung mga bago, like minong araw, hindi ba maintindihan, ano ba naman, pupunuin ko ba ng grocery itong cabinet o hindi? Kasi pag puno, makamundo. Pag hindi puno, makasalanan. Ano gagawin ko ngayon? Kalahati. Siguro kapag kalahati lang siya, pwede. Hindi ko naman ginalaw. Sasabihin, display lang yan. Oo nga. Pati yung mga kutsara sa mga, di ba, mga baso, nandun siya. Ayan. So, tingnan nga natin yung next. Ito na pala yun. Why is there so much confusion? Palang mali. Love, too, is adaptable. Kung yung faith adaptable, yung love din. To seek the good news of others, the good of others, sometimes it must be gentle and patient. But at other times, it must be firm, even tough. Di ba ganun ang love ang Lord? Di ba, bakit niya nire-rebuke yung mga apostol ng ganun na lang ka-sharp? Dahil galit siya, hate niya yung mga apostol? Love kasi niya Kasi di ba yun yung sinabi sa aklat ng Hebrews? Kung talagang mahal ka ng tatay mo, papaluin ka niya. Kasi kung hindi ka niya pinapalo, pag nagkakasala ka, mag-isip-isip ka na, baka anak ka ng kapitbahay. Di ba? Di ba? Kasi hindi mo naman papaluin yung anak ng kapitbahay Pupunta ka doon, tigas mo Tapos, kasi tatay nakatingin sa'yo. Muskila pa yun Di ba? Muskila pa So, ganun din ang love. Na-express yung love sa very, very soft, di ba, affectionate way, di ba? Magbibigay ka ng flower, magbibigay ka ng bigas, di ba, napaka-affectionate way, napaka-peaceful way, nakakabusog na kapamaraan ng pagpapakita ng pag-ibig. Sa kabilang banda naman, sa extreme left, sabihin na nga natin, kapag pinalo mo yung anak mo, pag pinalo mo siya, hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal kasi mahal mo siya. Sa ganun din ang love. Nag-a-adapt. Sabi ko na, literal na, marami ka pang kakaining bigas. Pero baliktad mukhang siya maraming kakaining bigas Baliktad. Dapat isinori niya, ikaw ang kumain ng maraming bigas. Yan, di ba yung love, mandaling intindihin kasi nararanasan natin yan Hindi ko magalit tayo, hindi mo na love. Kundi love mo kasi kaya ka nagagalit. And likewise, hope can also flex to fit to various situations. Because it relies on the goodness and faithfulness of God, it has many faces to respond fully to the different experiences of life. Yung faith nga raw, ano ba meaning uli ng faith? Faith is what? Ayan. Di ba kasama yung hope dun sa faith? Parte siya, Parte siya. Tapos, maglalaga ka ba ng faith and hope sa someone na hindi mo naman love? Siyempre hindi mo nga love Saka malaki possibility, hindi ka rin love nung isang yon. Siyempre, kaya magkakasama sila isang bundle. Faith, hope, and love. Ngayon, merong example dito, si Paul mismo sa buhay niya. Paul noted that hope is courageous. Sabi ni Paul, 2 Corinthians 3:12, having such a hope, we use great boldness in our speech. Kaya meron silang tapang sa pagsalita kasi meron silang taglay na pag-asa. Kaya mo sinasabi yun kaya niya sinasabi yun, meron siyang inaasahan kasi. He also said that hope is patient. We give thanks to God always for all of you, constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our Father. So yung pag-asa, marami siyang outwardly manifestation. At kasama kasi dito yung una, ano sabi niya dyan? Dapat may courage. May tapang. Kasi hindi nga naman daw tayo binigyan ng karuwagan ng Diyos, di ba? Kundi
Courage, tapang, di ba? Boldness, yung binigay sa atin ng Lord. Sa kabila ng mga krisis na nangyayari ngayon, especially sa panahon natin, we are in a crisis. Hindi lamang itong bansang to, kundi worldwide. Nasa krisis na naman ang mundong ginagalawan natin. Pero yun nga, kung talagang tayo merong inaasahan, and that is the Lord Jesus Christ Himself, we must be courageous in life. Merong tapang, kumbaga. Hindi yung tipong tatakot-takot tayo. Kasi, again, hindi tayo binigyan ng espiritu ng karuwagan, kundi ng courage or tapang. Yun ang binigay sa atin, ng boldness. Kumbaga, to face life. Kung paano siyang ini-offer, ibinibigay ng Panginoon sa atin ngayon. Yung pong crisis na kanalalagyan natin ngayon, una, hindi siya mangyayari kung hindi niloob ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Alam na natin yan, pero inuulit lang natin, everything happens for a definite purpose. Walang hit and miss ang Diyos. Hindi naman siya nag-experiment eh. Ibagsak ko kaya uli ang crisis ngayon. Ano kaya mangyayari afterwards? Hindi ganun ang Diyos. Ang sabi nga nila, ang Diyos daw, sinisimulan niya palang isang bagay, tinatapos na niya at the same time. Kaya nga hindi ba, maging sa kaligtasan natin, siya yung beginning and the end eh. Hindi pa nga tayo pinapanganak, iniligtas na tayo. At talagang langit ang punta natin, hindi pa tayo pinapanganak. Ganun ang Diyos. So yung nangyayari ngayon, definitely, because merong purpose ang Lord sa future natin, sa near future ng mundong ito, ng planetang ito, there is. So, maging sober tayo, maging vigilant, especially nowadays. We know what's happening now around us. Halimbawa, yung nangyayaring coalition ngayon ng Saudi Arabia, sa 19 countries pa, yung tinatawag ng Northern Thunder or what. Maaaring binubuo nila yan against the Assad regime, pero at the same time, mga kapatid, pag nag-work yan, who is the next enemy ng mga Muslims saka ng mga Arabs? Israel, of course. Kapag nasubukan nilang magkaisa sila, ngayon, how much more later on? Uy, may kalaban na naman na matigas ang ulo, ayaw sumunod sa ating mga kagustuhan. Coalition again, but this time it will be Israel herself. So, yung mga bagay na yan, aral naman tayo sa Biblia, lagi nating i-relate sa mga pag-uusapan natin, nag-aaralan natin. Mga kapatid, ang Israel kasi, yan ang timetable ng history. Lahat na nangyayari sa history of mankind, kumbaga, merong pise nasa Israel. Everything happens diyan sa lugar na yan, sa mga taong yan. So whatever is happening now, lagi yung may kinalaman sa future ng Israel, sa future ng Kristyanismo, at sa future mismo, yung klase ng future na pinag-aaralan natin every Friday na umaga. Nakikita natin sila, mga kapatid. Nararanasan natin ngayon yung mga bagay na yan. Yung mga nararanasan natin ngayon, ito yung mga bagay na hindi naranasan mga apostol. And yet, they prophesied about it through the Holy Spirit. At tayo ngayon nandun sa mga panahon na yon. So again, sabi nga ni Peter, be sober, be vigilant. Kasi maraming nangyayari nowadays. Okay, maraming nangyayari nowadays. Kaya ito rin na pinag-aaralan natin. So courage, boldness, and of course, patience. Ang taong punong-puno raw ng pag-asa, bukod sa merong courage, merong boldness, hindi parang kakawa-kawawa na gano'n. Parang, siyempre kung kakawa-kawawa ka, yun ba yung itsura ng punong-puno ng pag-asa? Siyempre hindi, talagang taas no ko pa rin. Okay, fine. Walang makain pero taas noo. Yun ang pinag-uusapan natin. Look at Paul. Walang makain yung tao, taas noo. Ginulpi, sinipa, press down, no? Pero taas na pa rin yung tao. Yun pinag-usapan nating hope. Yun ang pinag-usapan nating hope. Yung hope na hindi nakasalalay sa material na mga bagay, kundi sa mga bagay na ibinibigay ng ating Lord. Yun yung hope na pinag-usapan natin. Yung mga yon, to follow yan. To follow. And of course, dapat daw merong patient. Tapos ano sinasabi dyan? Of course, merong steadfastness. No? Merong tinatawag na steadfastness. Constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ, in the presence of our God and our Father. Ito, gusto ko tong word na ito, yung tinatawag na labor of love. Especially kung pinag-uusapan natin church works. It must be always labor of love. Don't do anything sa loob ng simbahan, sa panambahan sa Panginoon, na ginagawa mo lang dahil napipilitan ka. Dahil hindi yung makakaabot sa paanan ng Panginoon, hindi. Yun yung tipo, o yun yung example na kung saan nagsayang ka lang ng panahon.
Na halimbawa, meron kang ginagawa sa loob ng simbahan, dabog ka naman ng dabog, galit ka naman, no? Buti pa, wag mo nang gawin. Kasi again, nagsayang ka lang ng pagod, ang Diyos hindi naluwalhati. Naging plastic ka pa sa lahat. Nagsayang lang ng oras yung tawag doon. No, nagsayang. Maging totoo tayo, mga kapatid. Yung tinatawag na labor of love. Ginagawa mo siya because of the Lord. No, ginagawa mo siya because of the Lord. Secondary na lamang yung mga tao mismo na nakikinabang because of that love natin sa Lord. Kasi again, nagsayang lang tayo ng pagod. Kasi marami kasi tayo nakita mga ganyang examples na yung bang napakasipag, okay, fine, parang turumpo, pero at the end of the day, ang daming reklamo naman. Kapag ganon, hindi mo talaga yung ginawa para sa Lord. Hindi mo ginamit yung lakas ng Holy Spirit, kundi yung personal na lakas mo lang yung ginamit mo. Yung nakaibahan, kapag ginagamit nating lakas ng Holy Spirit, you will never give up. Makakaramdam ka ng pagod, yes. Pero yung joy nandun siya. At you continue in doing it. Yun naman kapag ginamit mo, lakas lang ng katawan mo, give up ka talaga. Isang araw, mawawala ka na lang. At sasabihin mo, I quit. Yun ang kaibahan. So mahalaga yung tinatawag na labor of love. Because of whom? Because of the Lord Jesus Christ Himself. Meron kayong gusto idagdag dyan? Hindi mo naman yung sinabi ni Paul. Kahit na ialay mo yung buhay, sunugin kung walang pag-ibig. That's not. Yan. Amen. Napaka-straightforward yung sinabi ni Paul. Kahit ikaw pa yung kilalaning bayani na isang bansa, namatay ka para sa bayan, and yet ginawa mo yun, devoid ka naman ng knowledge and relationship with God, that is nothing. Dito sa earth, yes, ipagtatayo ka ng monumento, pero mansion in heaven, you do not have. At yun ang meron ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi lamang yon. So again, para hindi natin makalimutan, ang mukha daw ng hope, ang itsura ng taong punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng courage, merong boldness sa speech, patient, steadfast, at makikita mo yung labor of love na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi ko tuloy kasi sa tagal na rin siyempre natin sa ministry, at siyempre, hindi ko na rin malaman kailan nang simula maging leader, of course. Of course, andun yung makakarinig kasi ng mga salita, mga sumbong ng mga kapatid, no? Kasi one way or the other kasi makakarating yan sa leader At nakakalungkot na, na at sa fasad, makikita mo napakasipag. Pero pag narinig mo yung sinasabi ng mga tao around that person, napaka-negative. Nakakalungkot yung ganun. Di ba mga example na, binapalibagal ang pintuan. Makakarating yan, I'm telling you. No? Makakarating at makakarating sa kinaukulan yung mga reklamong ganyan. Makakarating yan. No? Ang sipag mong magluto, pero nagsawa ka na. Tapos nakita ng kapatid, binuhusan mo isang basong betchin yung yung munggo. Makakarating yan sa kinaukulan. No? Especially pag yung bumubula yung bubig ng kapatiran sa dami ng betchin, malalaman na syempre. Totoo yung sinabi sa Biblia, walang lihim na hindi mabubunyag. Kung hindi man ngayon, kung hindi man sa makalawa, or next year, one day, magsasurface yun. And anyway, you know what you did. At nakakahiya yun sa harap ng ating Panginoon. Hindi lamang yan. Ano ba yung mga mukha ng taong talagang merong pag-asa, merong Diyos sa kanyang puso? Hope is expectant. Makikita mo sa mukha niya, He's expecting something good. We are looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. We are expectant. Sabi nga nila, ang isa sa magandang attitude ng isang taong nananalangin, meron siyang tinatawag na glorious anticipation sa sagot ng Diyos. Alam ba, may pinag-pray tayo at yung prayer naman natin valid. Valid naman siya kasi may mga prayer kasi invalid for me. No? Ayoko na isa-isa na pag-aaralan natin ng Monday yan. May mga prayers kasi invalid as in invalid. Alam na natin, of course, okay, sige na nga para mas malinaw. Book of James chapter 4. Yun yung mga prayers na for personal gain lang. Lord, patangkarin mo po ako para po lalo ako maging useful sa inyo. Para magkabit ng mga ilaw? Yun ba yung kaya gusto mong tumangkad? Lord, nawa po, pumuti ako
Bakit naman? Anong para saan yan? Para mag-bounce yung ilaw or what? Anong use ng pagiging flawless mo or what? Kasi may mga prayers minsan ganyan, kadalasan eh. Panginoon, bigyan mo po ako ng Cadillac. Ano mo naman ng Cadillac? Diba? Ay no, may mga prayers kasing, to be honest with you, kapag napakinggan mo, ridiculous. Una, hindi reality-based. Hindi nakabase sa reality. Pangalawa, yung motibo niya naman, alam mo naman kung anong motibo niya eh. No? Alam mo naman kung anong motibo. Lord, dalhin mo na po siya sa Canada, please. Yung pala gusto mong ikaw naman na mapunta sa posisyon niya, kaya pinapaalis mo na. Alam ng Lord yun lahat. Alam. Walang nakakalusot. Yun yung mga invalid na mga prayers. Tinulungan mo. Hindi ba gusto mo pumunta sa Canada? Hindi, next year na. O sa'yo, ngayon na. Ay, pagpapray na. Diba? Talagang nilehens mo pati paa. Nakalay-fit na sa kanya or what? Gusto mo paalisin kasi meron kang vested interest. Yun yung mga sinasabi ko. Diba? Yun ang sinasabi natin. Pero siyempre, may mga prayers naman na talaga namang valid as in valid kasi isang ayon salita ng ating Panginoon. Yun yung klase ng prayer na kapag pinag-pray mo sa Panginoon, kitang-kita sa mukha mo. You're expecting, meron ka tinatang na glorious anticipation sa magiging sagot ng ating Panginoon. Isang mas madaling example about that, halimbawa, yung nangyari sa atin sa simbahan. Alam natin lahat, lumakad tayo sa apoy at sa tubig, mga kapatid. Magkakasama tayong lahat, dumaan dyan. And we prayed, right? We prayed. And we are expecting God's answer on that. At dumating siya, di ba? Ang kagandahan na may inaasahan, di ba masaya? Halimbawa, inaasahan mo, kasi sabi ng tatay mo, kunyari, galing na abroad, sa ganitong petsa, uwi na ako dyan, meron akong gift sa'yo. Di ba, ang bata talaga expectant siya, saya-saya. Uy, uuwi na ang tatay ng gandang date. Yun ang pinag-uusapan natin. Pinangakuan mo yung bata, sige, mamaya, pagkagaling ko sa trabaho, meron kang Jollibee. Di ba yung bata, expectant talaga, may pasalubong. Yun ang pinag-uusapan natin. Ang totoong merong hope, kitang-kita mo sa mukha, he's expecting something good that will come from God. Regardless nung economic situation ng mundo. Yun po ang pinag-uusapan natin. Kaya nga sabi ni David, why so downcast, O my soul? Put your trust in God. Madadowncast ang soul ng tao kapag hindi sa Diyos kasi ang trust niya at ang hope niya. Ngayon kung talagang tayo, nasa Diyos ang hope natin, then makikita yan sa ating muka. Maririnig sa ating mga salita at makikita sa ating mga kilos. Yun po yung pinag-uusapan natin dito, na expectant. Ang tunay na merong hope na nagmumula sa Diyos. Kasi imagine, matapos mong sabihin, Lord, nagtitiwala po ako sa bagay na ito, na tutulungan mo kami. Tapos pagtapos ang lungkot-lungkot mo talaga, yung parang walang nangyari, ano yung ginawa mo kanina? Wala ka pa rin kapag-asa, tapos nawawala ka sa gawain. Pag nagpapawi ka, ang Panginoon ay abid. Walang kabuhay-buhay. Hindi ba ang layo? Ang layo eh. Tapos kiniklaim pa, I claim this in Jesus' name. Katawa-tawa eh, kung tutuusin. Wala, hanggang bibig lang yung hope na yun. Diba? Halatado kasi sa salita sa kasakilos, halatado yan eh. Oh. Sa mata ba? Nakikita ba sa mata? Nakikita ba siya? Lagi nakatirig. Kita ba sa mata yung kawalan ng pag-asa? Kita ba? Kita hindi naman. Sa mukha lang. Sa mukha. Kailangan buong mukha talaga. Kasi baka yung mata niya ganun talaga. Wala makikita. Diba? O sige na nga sa buong mukha. Yung paanong humuhugis yung ilong, di ba? Minsan isa tenga nga, nakikita rin minsan, namumula tenga. Minsan kuluntoy na gano'n. Huwag walang pag-asa or what. Paggalit, nakataas or what. Okay? Ang sabi raw ng writer ng Hebrews, he viewed hope as a source of stability. Napakaganda yung pinag-aaralan natin mga kapatid, especially nowadays. Here on this planet, walang stability ever. Wala. Wishful thinking po, na sabihin natin, na sa mundong ito, kapag dito ka naghulog ng pera, para ka nakasandal sa pader. Parang lang yun, parang. But it's not. Hindi kailanman mangyayari yun. Citibank, sino mag-iisip ng Citibank, hindi babagsak, kaya isa sa mga malalaking bangko yan. Pero look at them. Nagsishake, di ba? Ang Metrobank ng araw, yung mga banks ng araw, yung mga AIG na yan, yung mga insurance, ang CAP, ang daming nagsumandal sa kanila, di ba? Look at them, what happened? Bagsak lahat. No? Bagsak lahat. Pero, ang taong naglalagay daw ng hope sa Diyos, no?
meron siya talagang totoong source ng stability in life. Yun ang tunay na stability na pinag-uusapan. This hope we have as an anchor of the soul. A hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. Mamaya pag-uusapan natin bakit binanggit yan sa aklat ng Hebrews. Ano kinalaman ng veil na yun na pag-uusapan natin mamaya doon sa klase ng attitude meron tayo or hope ang bawat Kristiyano. Mga kapatid, kung saan tayo mahina, doon tayo hahasain ng Diyos. Kung tayo yung tipong kapag hindi na like yung Facebook account mo, hindi ka na dumadalo ng 1 month, laging mangyayari yun hanggang sa matuto tayo. It will happen again and again. Kung tayo yung tipong konting kipot, problematic ka na, dun ka hahasain ng Diyos until mag-mature sa bagay na yon. Kung meron tayong problema, it seems paulit-ulit, pabalik-balik ka, isa lang ibig sabihin ng kapatid, hindi ka pa kasi nagmamature diyan sa bagay na yan. Dapat mag-mature. Halimbawa, mawalan ka ng trabaho nung araw, nag-amok ka sa barangay ninyo, nagwala ka bigla. Abay, kailangan matuto ka sa bagay na yan. Hindi laging may trabaho ang tao. Lahat nawawalan ng trabaho. Ang presidente nga nawawalan ng trabaho eh. Yung tayo pa kaya ng mga simpleng mga mamamayan. Lahat nawawalan. CEO nawawalan ng trabaho. Yung mga malalaki ang sahod, yung mga nasa tuktok, bigla nawawalan ng trabaho yan. Presidente nga nakukulong eh. Kahit nga mga may-ari ng kumpanya, ang lalaki ng mga utang yun sa bangko. Yan, of course. Million. Of course. Sabi nga nila, minsan yung mga nakasakay pa ng mga mamahaling sasakyan ng mga CEO, ilang buwan lang na sumimplang yung negosyo niyan, malaki na yung ano nila. Amen. Bankrupt ka agad. Oh. Bankrupt. Just like that. No? So kung meron tayong something mga kapatid, it seems, Lord, bakit po ganito? Paulit-ulit na lang to. Anak, kasi hindi ka pa nagmamature dyan sa bagay na yan eh. Diyan kita hasain until such time, kapag bumalik uli siya at nakita mo sarili mong, aba, hindi na ako masyado apektado No, dati pag binastid ako, nagwawala ako. Ngayon, okay lang eh. Ibig sabihin, nag-mature ka na. Oo. Next time, wala nang busted. Ganun lang naman yun eh. Diba? Hindi na siya mababas. Unahan na. Ikaw naman babasit ka agad. Diba? Kinukumusta ko pa lang ni sister. Ayaw ko sa'yo. Okay? So, ituloy natin. John the disciple added that true hope actually has a purifying effect. Everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. Ang kagandahan dun sa hasaan na pinag-usapan natin, sa grinder na pinag-usapan natin, Diyos yun. Siya mismo ang humahasa sa atin. Siya ang naguhulma. Kasi nga, siya yung potter, di ba? We are the clay. Di ba? Ganun ang Lord. Siya mismo yun, nagpapakinis, naghumuhulma sa bawat isa sa atin. Purifying effect. Medyo pag-usapan natin to. Ang Lord kasi pag meron siyang ginawa sa ating buhay, hindi niya gagawin out of fun. Gusto lang niya matawa, gusto tayong kawawain, or wala siyang magawa kasi sa heaven, sawan-sawa na siya sa ginagawa niya sa heaven, kaya ang gagawin niya minsan, loloko-lokoy ng buhay natin until such time maghina tayo, tapos ibabangon ka rin naman later on. Hindi ganun ng Lord. Kaya niya ginagawa yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon to purify us. At again, ang example natin, Book of James, Book of Peter, yung pananampalataya natin, ano ginagawa? Idinadaan apoy. Yun yung refiner's fire. Idinadaan tayo ng Panginoon sa apoy para ma-refine ng ma-refine. At we know, hindi madaling dumaan sa apoy. No? Hindi madali. Kasi na ba naman nadadaan sa apoy talaga as in? Di ba? Pero mabuti na lamang yung apoy na pinag-uusapan natin, yung Holy Spirit, of course. Yung apoy ng Holy Spirit of our Lord. Ngayon, balikan natin tong sa ano yung veil na pinag-uusapan dyan? Babasahin ko uli yung part na yon. The writer of Hebrews viewed hope as a source of stability. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. What's that? Bigla lang nagkaroon ng veil. The veil refers to the curtain that separated the sanctuary of the temple in Jerusalem from the holy place, or sometimes called the Holy of Holies. Di ba, kung hindi niyo pa nakikita, yung kasing sanctuary, ano ba sa Old Testament ang tawag doon? Yung kaban, yung tipan, yung tent of, dalawa yun eh.
Dalawang cube yun actually. Covenant banta, hindi siya ark eh. Tabernacle. Ayan. Ang itsura niya, yung pinag-uusapan natin ditong lugar na yan, yung merong Holy of Holies, rectangular siya. Pero rectangular siya, dalawang cube kasi yun, dalawang cube na pinagtabi. Yung unang part, nakakapasok dun yung priest, andun yung may ibang gamit. Pero dun sa susunod na kalahati, ang tawag dun, the Holy of Holies. Merong makapal na kortinang nandun. At ang pwede, kasi yung presence ng Lord nandun siya eh. At yung mga high priest lang, yung mga taong pinili lang ng Diyos na karapat-dapat ang pwedeng pumasok dun. No? Hindi, pupunta ka dun, bigla kang papasok sa loob, magsa-selfie ka, patay ka. Oo, hindi mo pwede yung ganun. Diba? Hindi pwede yung ganun. Pero alam natin, nung ipako ang Panginoon sa krus, nung siya'y mamatay, 3:00 ng hapon, hindi ba napahak yung curtain, nabiyak? Ibig sabihin, yung katuparan ng God with us, natupad by that time. No, behold, yung reconciliation ng tao and God, nangyari na siya through the death of our Lord Jesus Christ. So, yung division na yon, yung Holy of Holies sa presence ng Lord, at yung kabilang side na kung saan pwedeng pumasok yung mga priest, natanggal na yon because of the Lord Jesus Christ. At yun siya yung binabanggit kanina na, the steadfast one which enters within the veil. Si Jesus Christ ngayon yung naging raw natin? High priest. At ang kaibahan ng pagiging high priest ni Jesus Christ, raw? Hindi siya namamatay kailanman. Kasi lahat ng naging high priest ng God on this planet, they died. Namatay siya. Namatay sila. So kung yung high priest, let's say, sa atin ang high priest kunya si Kuya Kit, edi masaya tayong lahat, mayroong tagapamagitan between God and us through Kuya Kit. Ito manda si Kuya Kit, at age 150, bumigay na siya. Eh di nakakalungkot, wala nang tagapamagitan. May papalit na naman, di ba? Mamamatay din yun eh. Ang kagandahan kay Jesus Christ, He lives forever. So forever, kaya niyang mamagitan between the Father and us. That's why He is interceding forever for us, para sa atin. At siya nga yung pinag-uusapan dyan. Siya yung pumasok dun sa veil. Siya yung high priest. And because of that, eto tayo ngayon, meron tayong direct access sa ating Panginoon. Kung meron tayong direct access sa God Himself, paano pa tayo mawawalan ng pag-asa? That is the point. Diba? That is the point. Kung talaga sinasabi natin, meron tayong direct access to the Father, then, what's the point of being hopeless? Kasi kung sinasabi natin we have access sa harapan ng Father because of the Lord Jesus Christ, at nagiging hopeless tayo, well, that is sin. That is blasphemy. No? Yun yung bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga si David, sinasaway niya yung sarili niya kadalasan eh. Napansin niyo ba kay David? Ang sabi niya minsan, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Inuutusan niya yung kaluluwa niya. Minsan naman, sinasabi niya rin sarili niya, why so downcast, O my soul? Put your trust in God. Dumarating yung time, kailangan sinasaway natin ang sarili natin. Teka, Kristiyano ako bakit ganito ako umakto sa mga nangyari sa buhay ko ngayon? Teka, anak ako ng Diyos bakit ganito ang attitude ko, ang behavior ko? Dapat ganun din tayo like David. No? Like Paul. Ano ba ito? Sabi ni Paul, yung mga dapat kong gawin, hindi ko magawa. Yung mga bagay na hindi ko, yung mga ginagawa ko dapat, hindi ko magawa. Yung mga dapat na hindi ko ginagawa, nagagawa ko. Look at that. Napaka-transparent ba? No, napaka-transparent. Paminsan-minsan, i-rebuke din natin ang sarili natin, mga kapatid. Huwag tayo masyadong tumitingin sa iba. At alam natin again yan sa Book of James. Kapag tumingin tayo sa Word of God, sa Biblia, dapat sarili natin na nakikita natin, hindi ang ibang tao. Okay? So like David and like the other brethren. Hope is remarkably versatile. Ano ba sabihin ng versatile? Tingnan nga natin sa dictionary. Natatapos na kasi tayo last na ito Versatile. Meron ba sa ating versatile dito? Tingnan natin. Yan, ang sabi sa Merriam-Webster, ang versatile daw, able to do many different things at having many different uses. I believe marami sa atin dito, karamihan sa atin versatile. No? Nakakapag-guardia na, nakakapagluto pa, Chef and chief. O, di ba? Ha? Chef na chief. Yan, chef na chief pa. Chief chef na chief. Versatile, ha? 4-star pa. 4-star pa, di ba? Hindi lang 3 stars. Michelin 3 stars, 4 stars. Yan. Ang hope daw, remarkably versatile.
With hope, followers of Christ can confidently, yung pa yung isang word, kailangan kitaan tayo ng confidence. Confidently engage the world. Genuine hope will strengthen us for the wide variety of challenges we face because we see those challenges through the lens of God's character. Di ba merong love song yung Looking Through the Eyes of Love? Dito pinag-usapan natin, looking through the eyes of God Himself. Kung paanong nakikita, tinitignan ng Diyos ang isang sitwasyon, kailangan ganun din ang klase ng pagtingin na ginagawa natin. Kaya hindi ba, minsan kadalasan sa mga pag-aaral, lagi natin sinasabi, minsan nililinaw natin, ito ang point of view ng tao, pero ano ba ang point of view ng Diyos? At kapag nalaman natin kung ano yung point of view ng Diyos, doon tayo mag-stick. Kasi tao lang yan tao lang tayo. No, yung point of view natin, masyadong mababa. Kumbaga, kaya ako ginagamit yung tao lang tayo. In compared to God, we are mere what? Clay? Clay na hinulmahan? Pero God, i-compare tayo sa God, we are what? Wala pa sa spec. Pero of course, we are special. Super special sa ating Panginoon. Kaya, maging sa pananaw natin sa buhay, Lord, ito po ang nakikita ko. Ito po ang perspective ko sa bagay na ito. Panginoon, hindi po ako magtitiwala sa pangsarili kong kaalaman. Ano po ang inyong perspective, Panginoon? Ano ba yung verse sa Bible na pwede natin gamitin patungkol dyan? Proverbs 3:5-7 ba yun? Ano ba yung Proverbs 3:5-7? Ano yun? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all our ways, acknowledge Him and He will direct our path. Memory verse natin yan, pero dapat laging ini-apply. So, magandang practice natin, Lord, aaminin ko po, napaka-bleak, napaka-negative po ng pananaw ko sa buhay ngayon. Ngunit, Lord, ano naman po ang pananaw ninyo sa bagay na ito? Tell me, Lord. Yun, doon pumapasok ang kahalagan ng prayer, pagbabasa ng Biblia, sa quiet time. Doon natin magagawa yun. Oo. Magawin nating habit or something more than a habit. Gawin nating lifestyle. So, yes, meron kang sariling pananaw, pero wag natin kalilimutan. Tingnan naman natin yung pananaw ng Diyos patungkol sa bagay na ito. And definitely, meron tayong hope na makikita kapag ang ginamit natin kung paano tinitignan ng Diyos ang isang circumstance or sitwasyon. Ngayon, ang tanong, parang napakadaling sabihin, ano? Oh, okay, fine. Gagamitin ko ngayon ang mata ng Diyos para makita ko kung yung dapat ko makita through using His eyes. Parang napakadali, di ba? But we know it's not that easy. We know. Kapag yung laman, nasaktan na siya kasi ang hirap kontrolin Iiyak ka na talaga ng todo, magwawala ka, or magtatampo ka na or what. Kasi laman mahina Mahina siya So, how do we cultivate such a resilient and adaptable hope? And where does it come from? At yan ngayon ang sasagutin natin next time. Yung source ng hope. I know, meron na tayong nasagot mamaya, pero further, meron pa tayong malalaman deeply sa tunay na source, nung tunay na pag-asa na kinakailangan natin nowadays. Meron ba kayong gustong idagdag? Comment or question? Dahil kay sa Kristo nagkaroon ng direct access, di ba? Dapat ramdam yun ng bawat Kristiyano Kasi tayo, di ba, for example, sa pang-araw-araw na buhay natin, kung meron tayong direct access sa isang building na pumasok doon, na di ka kailangang tanungin, may courage ka, di ba? Kasi alatula Oo nga. Dapat ganun din tayo. Oo nga naman. May boldness ka, di ba? Pag-harap natin sa Diyos Ama. Kasi andyan sa Jesucristo Oo nga naman. Oo nga, parang nakakahiya, Kasama mo na ang Panginoon, tatakot-takot ka pang ganun. Nakakahiya naman sa Lord. We must be proud dahil doon kay Jesucristo, nagkaroon tayo ng direct access na yan. At yun ang dapat siyang maghari dun sa buhay natin. Oo nga naman. Kaya nga binigyan na raw tayo ng karapatang tumawag ng Abba Father, Papa God. Imagine that. Very, very personal, intimate na pagtawag sa Father. Ano pa? Mga kapatid, yung pinag-aaralan natin ngayon, ma-apply natin yan ngayon sa sitwasyon ng mundong ginagalawan natin. Maybe indirectly, hindi natin nararamdaman, pero meron at meron yan. Meron at meron yan. So, we really need this. Especially nowadays, kasi napag-uusapan namin sa opisina, marami talaga mga kumpanya nagtatanggalan ng mga employees. Nagbabawas. Yun naman kaagad ang unang hakbang ng mga companies
magtanggal ng mga tao. Yung kaagad yan. At maraming gumagawa ngayon yan. Yung nga lang, again, sa pinag-aaralan natin ngayon, hindi naman sa kanila nakasalalay yung ating pag-asa, kundi sa Lord. Kayang lumikha ng Diyos ng tubig mula sa bato, magpaulan ng mana mula sa langit. Out of the blue, biglang milyon-milyon mga pugo ang darating or what. Yun ang gusto ng Panginoon. Habang haharapin natin itong mga 2016 na ito, who knew what will happen in this 2016? Sabi nga namin, minsan nag-uusap kami, last 2015, who knew? Walang idea na yung mga nangyari ng 2015, mangyayari siya, and yet it happened. Now, we are in 2016. No? We will never know what will happen in few days, in few weeks, in few months. Pero yun nga, kailangan kumapit tayo sa Lord. Yung pag-asa natin nasa ating Panginoon. Kung titignan natin, nasa pangalawang buwan pa lang tayo ng 2006, ang dami na nangyari sa paligid. Major yan, major. First quarter pa lang ng taon. Amen.